Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ganap ng bagyong Hener, bahagya pang lumakas. Ilang lugar nakataas na sa signal number 1. Pag-alis ng PRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, hindi pagsuko ng teritoryo ng Pilipinas ayon sa Philippine Coast Guard. Pisong rollback sa gasolina, higit piso naman sa diesel at kerosene, aarangkada bukas. Sa MBC TV correspondents, mag-ama, patay matapos makuryente habang nag-aayos sa kanilang fish pond sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena nais palakasin ng pole vault sa Pilipinas, planong mag-donate ng pole vault pits. At sa Showbiz Spotted, Liza Soberano kumpirmadong wala na sa careless music management ni James Reid. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sunog ang sumiklab at bumulabog sa mga pasyente ng Philippine General Hospital o PGH kaninang umaga, dahilan upang pansamantalang palabasin ang mga pasyente. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog mag-aalas 6 kaninang umaga sa audio-visual room ng ospital na agad itinaas sa ikalawang alarma. Narito ang ulat ni Boy Gonzales. Nabulabog ang mga pasyente ng sumiklab ang sunog sa loob ng Philippine General Hospital o PGH sa Top Avenue, Ermita, Manila, Lunes ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 5:56 ng umaga na agad na itinaas sa ikalawang alarma matapos ang kalahating oras. Pasamantalang pinalabas ang ilang pasyente ng Outpatient Department o PD ng PGH dahil sa insidente. Karamihan sa kanila ay nanatili sa bahagi ng Padre Paura kung saan ilan sa kanila ay naka-wheelchair at nakahiga pa sa stretcher. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa audio-visual room at idineklarang fire out ng alas 7:09 ng umaga. Iniimbestiga na ngayon ng arson investigator ang sanhi ng sunog sa nabanggit na ospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na hindi maituturing na pagsuko ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ayon sa PCG, kailangan lang na magkaroon at isailalim sa maintenance ang pinakamalaking barko ng Pilipinas na nagbabantay sa ating mga teritoryo. Narito ang report ni Nicole Lopez Puyawan. Hindi maituturing na pagsuko ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Sa 2x2, sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gilgavan, sadyang kailangan lang talaga isailalim sa maintenance ang pinakamalaking barko ng PCG. Yung butas niya ay umaabot ng 1 metro ayon sa report ng kapitan. Yun lang yung location kasi nung tama, may mga systems doon na critical sa ating makina. Kaya medyo nakakabahala din. 3 po yung parte ng barko na may tama . Yung isa yung medyo mas sensitibo. Iginiit din ni Cavan na marami silang tinitingnang opsyon bilang pamalit sa Magbanwa sa pag-alis nito sa Escoda Shoal. Mahigpitan niya ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag babayaan ang lugar dahil pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una rito nakabalik na sa daungan sa Puerto Princesa, Palawan ang BRP Teresa Magbanwa
matapos ang 5 buwan sa Escoda Shoal habang sasailalim din sa lab test ang sakay nitong crew. Sabi ni Gavan, ilang linggo rin uminom ng desalinated water ang crew ng barko at 3 linggo sila kumakain ng lugaw. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, lalo namang paiigtingin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pagpapatrolya at surveillance sa mga teritoryong sakop ng ating bansa sa West Philippine Sea. Narito ang buong ulat ni Edniel Parosa. Tiniyak ng hukbong dagat patuloy lang ang maritime patrols ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag na Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa kabila ng pag-iwan ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Sa text message sa DZRH News, sinabi ni Trinidad na katuwang ng Navy sa pagpapatrolya ang air surveillance flights ng Philippine Air Force. Pinawi rin ng opisyal ang takot na baka samantalahin ng China ang pag-atras ng pinakamalaking PCG vessel kasabay ng pagsabing pasok sa close monitoring ang Escoda na pinangangambahang tayuan ng man-made facility ng Beijing. Binigyang diin ni Trinidad na hindi ito humupa at bagkus lalo pa umanong dumami mula nang i-implementa ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Una nang sinabi ng National Maritime Council na babantayan pa rin ng PCG at AFP ang Escoda Shoal gaya ng iba pang island features ng bansa sa teritoryong inaagaw ng China sa kabila ng 2016 Arbitral Award. Abril pa, nasa Escoda o sa Bina Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para bantayan ang umano'y tangkang reclamation ng China. Pero bumalik ito sa Palawan nang makaranas ng shortage of supply, bunsod din ng pagharang ng kabilang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kooperasyon at huwag pambabastos. Ito ang panawagan ng isang mambabatas kay Attorney Harry Roque kaugnay sa arrest warrant na inihahain dito sa hindi pagsipot sa mga pagdinig ng Quad Committee. Ayon pa sa mambabatas, pambabastos ang ginawa ni Roque na pambabaliwala sa komite, ngunit magagawa pang mag-post sa social media nito. Ang buong detalye sa report ni Kyle Bulyas. Cooperation lamang po, wag naman pong pangbabastos ang gawin nyo kung gusto nyo magsalita, sabihin nyo harap-harapan, wag patalikuran. Ito ang panawagan ng chairman ng House Quad Committee na si Surigao del Norte 2nd District Representative Congressman Robert Ace Barbers kay Attorney Harry Roque. Kaugnay ito ng inilabas nilang arrest warrant kay Roque dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig ng Quadcom at hindi nito pagsusumite ng mga ipinangako nitong dokumento. Ayon kay Barbers, isang pambabastos ang hindi niya pagdalo ng wala man lang abiso pero nagagawa pa umano nitong mag-post sa social media. Alam mo, doon nga kami nagtataka bakit pagka sa social media, kapag siya nagpo-post sa social media, ang dami niyang sinasabi. Ang aming sanang request sa kanya, dito ka magsabi sa harapan namin, wag dyan sa likod namin. Kasi para namang pangbabastos na yung ginagawa mo sa Quad Committee. Unang-una, ikaw ang nagsabi na ikaw magsasubmit ng mga dokumentong yan para patunayan na ang hinala na marami sa miyembro ng Quad na ikaw ay kaugnayan dito sa Lucky South 99. Matatandaang nangako si Roque na isusumitin nito ang mga dokumentong may kinalaman sa kanyang financial assets pero biglan niya itong binawi at sinabing wala itong kinalaman sa iniimbestigahan ng Quadcom na mga krimeng kinasasangkutan ng Pogo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mayroon umanong ilalabas na bagong ebidensya na magpapatunay sa koneksyon ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pogo at sa koneksyon nito kay Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, may mga dokumento itong ilalahad na magpapatotoo sa koneksyon ng dalawa at sa kasinungalingan ng dating alkalde. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas.
Maglalabas ng mga bagong ebidensya o dokumento si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Committee on Women and Children upang patunayan ang koneksyon ni dating Mayor Alice Go sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Bamban, Tarlac at sa Porac, Pampanga at ganoon din sa kanilang pagtakas ng bansa. Sinabi ni Estrada na may mga dokumento din itong ipakikita na maraming negosyong magkasosyo sila Go Huaping alias Alice Go at Sual, Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay kasama ng kanilang pagiging magkasosyo sa POGO. Dagdag pa ng senador, lumabas na patuloy na nag-ooperate yung Alicel Aqua Farm. Patunay ito na nagsinungaling si Alice Go nang sabihin na hindi natuloy ang Aqua Farm na sinasabing kinuha ang pangalang Alicel sa pangalang Alice at Liseldo. Nanatili ang posisyon ng senador na tutulan ang kahilingang executive session ni Mayor Alice kahit na ilan niyang kasamaang senador ang gustong pakinggan ng dating alkalde sa isang closed-door hearing. Para kay Estrada, dapat ay open public hearing ang pagdinig upang marinig ng publiko kung ano ang mga ilalahad niyang impormasyon. Nauna nang idinahilan ni Mayor Alice na may banta sa kanyang buhay kaya't humihirit ito ng executive session upang doon na umano niya lahat sagutin at ibigay ang mga impormasyon na tinatanong sa kanya ng mga senador. Ngunit tumanggi itong ituro kung kanino galing ang mga pagbabanta sa kanyang buhay kung meron man. Bukas alas 10 ng umaga ang susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Most unforgettable moment para sa Philippine Olympian at pole vaulter na si EJ Obiena ang muling makasama at humarap sa kanyang Filipino fans sa isang meet and greet na siya mismo ang nanguna. Sa pagbabalik ni Filipino pole vaulter at world number 3 EJ Obiena sa Pilipinas, bit-bit nito ang kagustuhang mapalakas ang pole vault at matulungan ang mga batang atletang magkaroon ng mas maayos na lugar para mahasa ang talento sa naturang sport. The reason why I want to do that is because I think that's where we lack. We lack facilities. We lack the opportunity for kids to take into the sport. And as much as we are great, there's probably a few more kids out there in the corner of the Philippines, much more talented, much more gifted. It's probably going to be a much better athlete than all four of us. Yan ang kanyang naging pahayag sa harap ng mga taga-suporta sa ginanap na high-flying hangout meet and greet event na dinaluhan din ni na volleyball superstar Alyssa Valdez, two-time Southeast Asian Games gold medalist for karate Jamie Lim at Filipinas National Women's Football Team Captain Hailey Long. Kabilang sa mga pinaguhugutan ni EJ ay ang kanyang personal na karanasan noong nagsisimula pa lamang sa pole vaulting. I trained quite okay, but then they moved it to passing. Patay na. Like, it took me an hour and you need to find different routes on how to get there. It's not the most accessible thing. So that's really something I hope I can influence and change. I can't definitely be the only one to change this. It's impossible. I'll be there before it's done. Panawagan ng Paris Olympics fourth placer, bagamat nais nitong mas matulungan ng pole vaulting community, hindi niya ito kakayanin mag-isa. Kaya naman nais nitong magsilbing inspirasyon sa iba pa para tumulong at sa gobyerno para magbigay ng sapat na suporta. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Mala credit card na agri-puhunan at pantawid program para sa mga magsasaka, inulunsad ni PBBM. Inaasahang makikipagsabayan sa paliparan ng ibang bansa matapos ang turnover sa private sector. Sa MBC TV Sports, Kevin Kiambao, pinangunahan ng Lasal kontra sa Ateneo. At sa Showbiz Spotted, Bel Mariano, proud na nagtapos sa senior high school. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, huwag munang magpakarga dahil kasado pong magpatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis bukas
araw ng Martes. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil firms, 1 peso and 30 centavos ang rollback sa diesel at piso naman sa gasolina, habang ang 1 peso and 65 centavos naman ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Una rito, tinukoy ng Department of Energy na bunsod ito ng bumababang global demand at inaasahang oversupply sa langis. Samantala, inaprubahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang mangyayaring adjustment sa singil sa tubig ng Manila Water at ng Maynilad. Pakinggan natin ang live report ni Val Gonzalez. Val. Ms. Karen, inanunsyo ngayon ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ang pag-aproba sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA ng Maynilad at Manila Water Concessions ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick Lester T. Adjustment o pagtataas o itong adjustment o pagtataas ay resulta ng isinagawang consultation drive ng ahensya noong katapusan ng buwan ng Hunyo. Dahil dito, epektibo sa darating Oktubre 1, 2.03% na pagtataas ang ipatutupad ng Manila Water sa kanilang mga consumer. Ito yung katumbas ng 86 centavos per cubic meter increase mula sa umiiral na 42.26 pesos per cubic meter. Report na nilabas ng MWSS Regulatory Office, kabaliktaran naman ang epekto nito sa Maynilad na magbababa ng 0.62% mula sa kasalukuyang ipinatutupad na singil na 47 pesos and 57 centavos per cubic meter. Ang FCDA ay ang adjustment na pinatutupad ng MWSS bawat quarter. Ito ay ang epekto ng paggalaw sa palitan ng piso kontra ibang currency ng mga utang ng gobyerno at maging ng water concessionaire. Para sa NBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Nananatili namang mataas ang presyo ng bigas sa merkado ayon sa isang grupo ng magsasaka. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bilyong-bilyong halaga na raw ang nalulugi mula nang ipatupad ng Executive Order 62 o pagpapataw ng mas mababang taripa sa imported na bigas. Narito ang report ni Arnold Herrera. Mariing pinabulaanan ng farmers group na SINAG ang ibinibida ng Department of Agriculture na pagbaba umano sa presyo ng bigas sa halagang 42 to 45 pesos kada kilo. Bunsod ng Executive Order No. 62 o mas mababang pataw na taripa sa mga imported na bigas. Sa panayam sa Magandang Umaga Pilipinas, iginiit ni SINAG Chairman Rosendo So na tila nalugi lang ang gobyerno sa bilyong-bilyong halaga na nawala rito sa loob ng 2 buwan ng pagpapatupad sa Executive Order. In spite of yung tariff na binanggit for the last 2 months, bababa yung presyo ng 7 pesos, hindi nangyari. No? Kaya sinasabi natin, sayang yung tariff na almost sa ngayon pa lang yung 800,000 metric tons, around 5.2 billion ang nawala para sa atin magsasaka doon sa rice tariffication. No? Ayon pa kay So, itinaas ng Vietnam na isa sa mga pangunahing bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas ang presyo ng kanilang ani kung kaya hindi rin tumalab ang executive order. Tinataya rin papalo sa 11.5 hanggang 15 billion pesos ang posible pang ikalugi ng pamahalaan sa pag-iral ng tariff reduction. Paglilinaw ng opisyal, nakadepende pa rin sa lokal na produksyon ng pagbaba ng presyo ng bigas. Samantala, kinatigan din ito ng tagapagsalita ng Bantay Bigas na si Cathy Estavillo. Sa panayam nito sa programang Rekta Agenda ng Masa, mariin din itong tinutulan ng EO62 dahil maliban sa ito na ang pinakamababang taripa na itinakda ng isang gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas, ay magdudulot lang anya ito ng monopoly. At higit sa lahat, hindi naman ito dama ng mga consumer. Sabi namin, bakit namin sasagutin ang magpalugi para lang makita na may 45 pesos per kilo sa aming sa palengke. So yung monitoring talaga natin ay 50 pesos yung pinakamababa. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
puhunan at magaan na buhay para sa mga magsasaka. Ito ang pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos matapos pangunahan ang paglulunsad ng Agri, Puhunan at Pantawid Program para sa mga magsasaka. Pakinggan natin ang buong report ni Rose Babiera. Hindi na mamomroblema sa pamumuhunan at paggastos ang mga magsasaka. Yan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos nang pangunahan niya ang paglulunsad ng Agri-Puhunan at Pantawid Program para sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Sa programa na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap aniya ng Interventions Monitoring Card o IMC na magagamit sa pagbili ng binhi, pesticide, abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchant at maiwasan na ang paglapit sa mga pahiramang may mataas na interes. Ang programang ito ay sa tulong ng Kagawaran ng Agrikultura, kasamang Development Bank of the Philippines at Planters Products Incorporated. Sa panayam sa DZRH kay Director Roberto Antonio ng DBP, ayon sa masusing pag-aaral, nakita ng mga kaugnay na ahensya na ang pangunahing suliranin na kinakaharap ng mga magsasaka ay ang pagkalubog sa utang. Wala na anyang kinikitang mga ito dahil napupunta na lamang sa pagbabayad ng interes mula sa inutang nilang puhunan. At ito raw ang nais na tugunan ng gobyerno. Ngayon, ang ginawa natin, hindi na sila pwedeng mangutang. Bibigyan natin sila ng credit card. So wala na ho silang utang, gagamitin nila yung credit card, kukuha ho sila ng mga inputs na tinatawag natin. At maliban doon, sa loob ng 4 na buwan ng pagtatanim, bawat buwan, sa unang linggo ng bawat buwan, bibigyan natin ho sila ng 8,000 pesos. So, para ho pantustos sa pang-araw-araw nila. So, bale, babayaran lang ho to, yung credit card na tinatawag, magbabayad lang ho sila pagdating ng pag-ani, pagbenta nila nitong inani nila sa NFA. Bagamat may interes pa rin, pumapatak lamang daw ito ng 2% o 500 piso kada buwan. Inaasahan na sa paglulunsad ng programang ito, mula sa 15 to 20,000 pesos ay tataas sa 77,000 pesos ang kita ng mga magsasaka. Mga magsasaka na nagtatanim ng palay lamang ang sakop ng Agri-Puhunan. Ngunit ayon kay Director Antonio, ay layon pa itong palawakin at ang unang target ay maabot na 1 milyong magsasaka na ang nakikinabang dito. Ang inisyatibong ito ay tugon sa panawagan ng mga kaugnay na ahensya kay Pangulong Marcos ukol sa food security at sustainability ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, niratrat hanggang sa mapatay ang isang opisyal ng Muntinlupa Police at kanyang misis sa loob mismo ng kanilang bahay sa Ilaya Street, Alabang, Muntinlupa City kaninang madaling araw. Ayon sa Muntinlupa Police, natutulog lang ang 40 anyos na si Police Captain Aminoden Mangunday sa kanilang sala nang pumasok ang isang armadong lalaki at walang awa itong pinaulanan ng bala. Sunod na pinagbabaril ang kanyang magina na nasa loob naman ng kanilang kwarto kung saan patay ang misis niyang negosyante na si Mary Grace, 40 anyos, habang sugatan naman ang 12 anyos nilang anak. Tama ng bala sa ulo ang ikinamatay ng pulis habang napuruhan sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kanyang may bahay at sa mukha naman binaril ang anak nilang minor de edad. Samantala, mariin namang kinondena ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon ang krimen at iginiit na dapat itong malalimang investigasyon. 8 araw ang ilalaan ng Kamara para sa plenary deliberation sa panukalang 2025 proposed national budget. Pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez, bawat halaga at sentimo sa nasabing budget na pondo ng bayan ay wastong gagamitin. Ang buong ulat ihahatid ni Milky Rigunan. Sinimula na ng Kamarang talakayin ngayon sa plenaryo ang 2025 proposed national budget na nagkakalaga ng 6.352 trillion pesos. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, ang pambansang budget ay nakapaloob sa House Bill 10800 o General Appropriations Bill for 2025. Sa kanyang pagsasalita sa plenaryo, sinabi ni Romualdez, titiyakin ng Kamara na ang bawat sentimo ng budget ay nagamit sa tamang paggastos. Patutsada ni Romualdez, bawat nasa gobyerno ay may pananagutan sa paggastos sa pondo ng bayan at hindi pwedeng magturo at umiwas sa paliwanag sa taong bayan kung paano gagastosin ang pondo ng mamamayan. Narito si House Speaker Martin Romualdez. Let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard
of public trust. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. Batay sa schedule ng plenary deliberations, 8 araw ang inilaan para sa debate sa plenaryo na magsisimula tuwing alas 10 ng umaga at target ng Kamarang tapusin ang deliberasyon bago mag-adjourn ang sesyon sa September 25. Unang isasalang sa plenaryo ang mga budget ng Departments of Finance, Justice, NEDA at mga attached agencies nito. Nakaschedule na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa gagawing marathon session ng Kamara mula Lunes hanggang Biyernes. Mula September 23 hanggang September 25, sasalang ang mga nalalabing departamento at ahensya na executive offices, kabilang narito ang Office of the Vice President. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang mga balita, inaasahan namang makikipagsabayan na ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa paliparan ng ibang bansa sa isinagawang turnover sa private sector. Pakinggan natin ang buong detalye sa live report ni Giselle Ricafort. Giselle. Go ahead, Giselle Ricafort. Babalikan natin ang report na yan live mula sa NAIA ni Giselle Ricafort. May panibagong achievement na nakamit si Bel Mariano. Pero this time, pagdating naman sa kanyang buhay estudyante. Ang 22-year-old actress-singer kasi proud na nagtapos sa senior high school. Ang ilang kaganapan sa kanyang graduation ceremony silipin sa aking showbiz report. Suot ng isang purple toga, all smiles ang actress-singer na si Bel Mariano sa kanyang pagtatapos sa senior high school. Sa Instagram, proud na ibinahagi ni Bel na she finally made it. Dahil sa achievement na ito, nagbalik tanaw ang 22-year-old Bougainvillea singer sa kanyang promise sa pamilya at sarili bago pumasok sa industriya. Nababalansehin ang karera bilang artista at ang kanyang pag-aaral. Aminado naman si Bel na di naging madali ang kanyang pagbabalik eskwela. Nariyan anyang matinding puyatan para masigurong makaabot sa deadline na kanyang kinakaya sa tulong ng endless cups of coffee. Magunita ng minsan kung makatsikahan si Bel noong nakaraang taon, shinare nito kung paano minamanage ang kanyang iba't ibang priorities sa buhay. Personally, I really do struggle when it comes to managing my schedule and everything. Pero one thing I learned, if it's something you really love doing, you won't feel as if it's a hard thing for you to do. You're just, pursigido ka lang gawin yun. Agad namang bumuhos ang congratulatory messages para sa aktres na graduate sa Homeschool Global Philippines. Present dyan sina Gary Valenciano, Rufa Gutierrez, Dimples Romana at syempre ang ka-love team nitong si Donnie. Gayon din ang parents ng aktor na sina Maricel Laksa at Anthony Pangilinan. Kung matatandaan, last July, nagpasiklab si Bel sa kanyang birthday concert na pinamagatang Believe. At sa aking pagbabalik, talent management na pag-aari ni James Reid, kinumpirmang tapos na ang kontrata sa kanila ni Liza Soberano. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Oportunidad sa agrikultura at turismo dapat palawakin ayon sa trabaho party list. Sa MBC TV correspondent, 2 dating bilanggo, balik kulungan matapos mahulihan ng baril at ilegal na droga sa Bataan. Sa trending and viral show, pet-friendly restaurant sa Tagaytay na tinanggihan ng customer at alaga nitong aspin, binatikos. Sa MBC TV Sports, Kevin Kiambao, pinangunahan ng Lasal kontra sa Ateneo. At sa Showbiz Spotted, Liza Soberano, kumpirmadong wala na sa careless music management ni James Reid. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
balitaan, balikan natin ang report ni Giselle Ricafort tungkol po sa pag-turnover o sa private sector ng operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Nasa ating linya na si Giselle Ricafort. Giselle? Joel, umaasa ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport na magkasasabay ng pagparan sa airport ng ibang bansa ngayong nailipat na ang operasyon ng NAIA sa pribadong sektor na New NAIA Infrastructure Corporation. Kabilang sa mga ekspektasyon ng mga pasahero ang mas maayos at mas mabilis na serbisyo, magandang pasilidad gaya ng mga palikuran at agarang magkasabay sa palo ng modernisasyon. Aasahan din po nila na mababawasan na ang pagkaantala at kanselasyon ng mga flight dahil sa mga issue sa mga pasilidad ng paliparan. Sa NAIA Terminal 1, tinanong natin yung ilang pasahero kung anong grado ang kanilang maibibigay sa NAIA batay sa kanilang mga karanasan. 5 raw yan dahil wala raw sinabi itong airport sa paliparan ng ibang nasyon kung saan wala umanong hassle sa mga pasahero maski yung mga naghahatid sundo lang sa mga mananakay. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Siyempre, mas better service. Mas mag-improve yung facilities. Tsaka yung, siyempre para we can be proud as Filipinos na yung maging at par man lang sa ibang international airport ng ating airport. Sana mapabilis yung servisyo nila itong sa darating modernization nila. And yung sa PAS po kasi is napakatagal ng servisyo nila. And kulang po talaga sa facility like toilet. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Paghahandog ng tulong pinansyal at makinaryang pansaka. Itong suportado ng Trabaho Party List na isa sa mga hakbangin ni Pangulong Bongbong Marcos upang mapalawak ang oportunidad sa sektor ng agrikultura at turismo sa bansa. Ang buong detalye hatid ni Edniel Parosa. Suportado ng Trabaho Party List sa mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos na mapalakas sa mga Pilipinong magsasaka sa pamamagitan ng pagbura ng kanilang kautangan at paghandog ng iba't ibang tulong pinansyal at makinarya. Nitong ipinagdiwang ni Pangulong BBM ang kanyang ika-67 kaarawan, inihandog niya ang pagbura ng utang ng halos 6,000 magsasaka, bagay na tinutukan niya para mapalakas umano ang sektor ng agrikultura ng bansa. Ayon sa Trabaho Party List, layunin ng hakbang ng presidente na mapagaan ang kanilang pasanin at mapalakas ang sektor. Dagdag ng Trabaho Party List, maaaring tutukan ng pamahalaan ng pag-invest sa iba't ibang sektor na maaaring sumuporta sa agrikultura gaya na lamang ang turismo. Sa posibleng panukala ng Trabaho Party List, maaaring palaguin ng pamahalaan ng farm tourism, bagay na maaaring makapagbukas ng mas maraming trabaho at oportunidad sa nasabing sektor maging sa turismo. Gip ng grupo kasama sa mga prioridad ng pamahalaan ay ang mapalakas ang dalawang sektor, kaya't nararapat lamang na bumuo ng planong pabor sa mga Pilipinong manggagawa. Bukod dito, malaking tulong din umano ang paghandog ng non-wage benefits sa mga manggagawa sa travel and tourism sector, isang panukalang isusulong ng Trabaho Party List sa Kongreso para sa lahat ng sektor. Para sa NBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nauwi naman sa trahedya ang payapang pag-aayos lang sana ng kanilang fish pond ang mag-ama sa Pangasinan. Ito'y matapos na makuryente ang mag-ama mula sa nakalaylay na kable ng kuryente. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Mag-ama na kuryente habang nag-ayos ng pilapil ng kanilang fish pansen Pantapangasinan patay. Idineklarang dedon arrival na ni Dr. Marjorie Figan ng Rural Health Unit Infantang mag-amang sila Aldrin Abella, 18 anyos at anak Lito Abella, 57 anyos at mga residente ng Barangay Cato Infanta. Sa ulat ni Acting Chief of Police Captain Christopher Nacional, alas 4:30 ng hapon nag-ayos ng pilapil sa kanilang fish pan ng mga biktima sa likuran ng kanilang tahanan nang mapansin ang nakalawit na alambre ng
matandang abelya na kanyang hinawakan upang iayos sana. Subalit na kuryente ito at nang makita ng anak, agad itong tinulungan kaya siya man ay nakuryente rin at kapwa ay tinakbo sa paggamutan ngunit hindi na umabot ng buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Binahagi ni Mayor Sebastian Basti Duterte ang kanyang naramdamang saya at kalungkutan sa pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ibinunyag ng alkalde na masaya siya dahil natapos na ang kaguluhan sa Kingdom of Jesus Christ. Habang nakakalungkot din dahil hindi makatawa ang paraan ng pagtugis kay Pastor Kibuloy sa mga inosente na nakatira sa KOJC compound at ang pagharang ng mga pulis sa kalsada nang hindi nagpaalam sa lokal na pamahalaan at kasama na ang paghuhukay sa basement ng GMC. Dagdag pa ni Mayor Baste, malinaw sa kanya na hindi ginagalang ng mga pulis ang mga Dabaweños dahil nagdulot ito ng abala sa kalsada sa mahabang panahon. Sinabi pa ni Mayor Baste na hindi niya nagustuhan ang paggamit ng otorites sa mga pulis na ipinilit ang kanilang gusto mangyari na hindi nagpaalam sa lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng alkalde na unawaan niya ang trabaho ng mga pulis dahil sinunod lamang nito ang utos mula sa itaas, ngunit hindi lang siya sang-ayon sa pamaraan ng pagsilbi ng warrant of arrest. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang 8 mga lalaki kasamang isang umano'y minor de edad matapos nakuhaan ng baril at suspected shabu sa isinagawang drug by bust operation sa Pro 14 Barangay Talakdan, Bayan ng Kawayan Negros Occidental. Naaresto sina Jimmy Pinungan, 55 anyos, Nestor Dakia, 32 anyos at isang minor de edad na estudyante na pawang mga residente ng Barangay Talakdan ng nasabing bayan. Naaresto din sina Jowar Acabo, 37, residente ng Barangay Payayuan, Candoni, Judan Perez, 45, ng Barangay West Candoni, Jericho Advincula, 22, ng Barangay San Jose Sipalay City, Johnny Pinungan, 52, ng Barangay 26 Lungsod ng Bacolod, at Angelo Guanzon, 53 anyos, ng Barangay Tabo, Ilog Negros Occidental. Ayon kay Police Major Gary Alan Resoma, hepe ng Kawayan Kawayan PNP, naaresto ang mga suspect matapos ang isinagawang drug by bust operation sa lugar. Dagdag pa ni Resoma, nakuha sa posisyon ng mga suspect ang suspected shabu na more or less 34,666 pesos at isang unit ng Magnum 357 revolver at 5 bala. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang 2 ex-convict at 4 na iba pa matapos makumpiska ng mga baril at 100,000 halaga ng droga sa ikinasang drug by bust operation sa Barangay Kataning, Hermosa, Bataan. Sa ulat ni Hermosa Chief Police Major Ernesto Sigera, isang inter-report ang kanilang natanggap kaugnay sa illegal na operasyon ng droga na naganap ito sa nabanggit na lugar. Kaya agad sila bumuo ng drug by bust operation alas 8:50 ng gabi sa mga target na drug suspect na nagresulta ito ng matagumpay na pagkakahuli sa mga ito. Ang 6 na nadakip ay kumpiska sa mga ito ang 100,000 halaga ng shabu at mga drug paraphernalia at isang caliber 45 at 9mm Yama pistol na may mga kasamang bala. Ngayon Lunes ay nakatakda silang sumailalim sa inquest proceeding para sa kaukulang kaso na isasampa sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. No to fake pet friendly. Ito ang panawagan ng netizens matapos mag-viral ang insidente sa isang pet-friendly restaurant sa Tagaytay na tumangging papasukin ang isang customer na may dalang aspin. Dahilan ng staff, wala umanong breed ang dala nitong alaga at hindi angkop ang laki nito sa pamantayan ng establishmento. Marami ang nagpahayag ng suporta sa customer at pagkilala sa mga aspin habang inulan naman ng batikos at hindi magandang reviews ang natanggap ng restaurant mula sa mga netizen. Ang buong detalye sa report ni Rose Babiera.
Mainit na usapin ngayon ang diskriminasyon sa mga aspin matapos mag-viral ang isang insidente sa isang pet-friendly restaurant sa Tagaytay na tumangging papasukin ng isang customer na may dalang aspin dahil umano wala itong breed at hindi angkop ang laki nito sa pamantayan ng establishmento. Ayon sa nag-post at sa fur mom ng asong si Yoda na si Lara Antonio, hindi ito ang unang beses na bumisita sila sa restaurant kasama ang alaga. Alam nilang pet-friendly ito, kaya napagpasyahan nila na dito bumalik, kaya hindi na inasahan na magkakaroon sila ng problema rito. Kwento ni Lara, hindi agad sila pinapasok at habang naghihintay, isang staff ang tinignan si Yoda at nagpabalik-balik sa loob ng restaurant hanggang sa bumulong ito sa kasamahan na nasa front of house. Tinanong din daw siya nito kung ano ang breed ni Yoda at maya-maya pa ay sinabi nitong hindi sila pwedeng pumasok sa iginigiit nitong dahilan na hindi raw pasok ang laki ng aso sa pamantayan ng kanilang establishmento. Malakas na raw ang kutob ni Lara na dahil ito sa breed ng kaniyang aso. Kaya nang tinanong niya kung ano ang mga uri ng aso na hinahayaan lamang makapasok. At nakita niya sa mga larawan na ilang mga may breed na aso na mas malaki pa kay Yoda ang nooy hinayaan na sa establishmento. Dito na niya nakumpirma na hindi sila hinayaang makapasok dahil ang alaga niya ay aspin. Inulan naman ng batikos ang restaurant matapos mag-viral ang post na ito. Marami ang nagalit at iginiit na hindi dapat namimili ayon sa breed ang mga establishmento na kinikilala ang sarili na pet-friendly. Tumugon naman ang restaurant sa pamamagitan ng isang Facebook post. Depensa nito, isinasaalang-alang lamang nila ang kaligtasan ng mga guests, gayon din ang espasyo sa kanilang restaurant. Siguruduhin daw nito na sasanayin nila ang kanilang mga staff na unawain ang polisiya na kanilang iniimplementa. Ngunit, hindi naman nakitaan ng marami ng sinseridad ang post na ito at tinawag na non-apology apology. Ayon sa isang animal rescue organization, ang mga rason na ibinigay ng restaurant ay hindi nasagot ang tanong ng marami kung bakit hindi pinapasok ang aspin sa establishmento. Marami ang nag-iwan ng hindi magandang review sa restaurant dahil sa issue na ito. At bagamat aminado ang iba na noon ay tinatangkilik nila ito dahil sa kalidad ng pagkain at serbisyo. Ang ilan sa kanila ay napagdesisyon na nang humanap na lang ng ibang go-to restaurant. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, undefeated pa rin ang De La Salle University sa UAAP Season 87 Men's Basketball. Hindi nagpatinag ang Green Archers sa rival team nitong Ateneo de Manila University at tinambakan sa naging laro nila kagabi sa pangungunayan ni reigning MVP Kevin Cambao. Ang buong detalye panoorin sa report na ito. Nananatiling malinis ang record ng De La Salle University sa elimination round ng UAAP Season 87 Men's Basketball. Yan ay matapos nitong dominahin ang rival na Ateneo de Manila University in a huge gap 74-61 final score. Dikdikan ang naging laban sa unang dalawang quarter, ending the first half with 44-40. Pero pagpasok ng third quarter, nalimitahan ng Green Archers ang Blue Eagles with just 4 points while scoring 15 points. That we come out there with all of our hearts, be strong enough and be courageous enough because we need everybody's help. We were pressured along the way at the start. We have a new team also, except for these veterans. But I just told them, once you decide to get out of this dugout, you have to make sure that you're ready to slug it out with them. So, just change of perspective and change of mindset. I guess that was the key for the third quarter. Magandang depensa ang ipinakita ng La Salle with reigning MVP Kevin Cambao almost having triple-double with 13 points, 13 rebounds, and 7 assists. I think yung mindset na coming to this game na kailangan ko lang mag-step up and then nung game medyo binatuan kami ng break defense ng Ateneo. Binabaksin mo nila ako the whole game. Sabi ko lang sa mga kasama ko, sa mga teammates ko na be ready lang dahil may mga moments na kayo malilibre, dapat may confidence kayo to take that shot and then be disciplined lang. Madami pa kami na-learn din sa laro na to tulad ng mga turnovers namin napakadami. So, kaya yung mga kailangan namin work on moving forward. Nag-step up din sa scoring sa Mike Phillips with 13 points and 14 rebounds. Susubukan ng La Salle na mapanatili ang kanilang perfect run sa laban kontra winless University of the East sa linggo.
habang patuloy pa ring susubukan ng Ateneo na makuha ang unang panalo sa laro laban sa Adamson University sa Sabado. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano na ang susunod na hakbang ni Liza Soberano? Ito ngayon ang tanong ng ilan kasunod ng kumpirmasyon ng Careless Music Management na wala na sa kanilang pamamahala ang aktres matapos ang 2 taon. Narito ang aking report. Kumpirmadong hindi na bahagi ng Careless Music ang aktres na si Liza Soberano. Batay sa inilabas na pahayag ng management company na pag-aari ni James Reid, nagtapos noong July 29, 2024 ang kontrata sa kanila ni Liza. Bagamat wala na sa kanilang management, hangad-anin nila ang best sa lahat ng papasukin ng aktres. Kung matatandaan, taong 2022, mainiting pinag-usapan ang paglipat ni Liza sa Careless Music matapos ang mahigit 1 dekadang pamamahala sa kanyang karera ng talent manager na si OG Diaz. Ilan sa mga naging highlight ng career ni Liza sa ilalim ng Careless Music ay nang pumasok ito sa mundo ng Hollywood, kung saan bumida ito sa pelikulang Lisa Frankenstein kasama sina Catherine Newton at Cole Sprouse. Naging jury member din ito sa Ho Chi Minh International Film Festival sa Vietnam. Nagsilbing presenter sa Crunchyroll Anime Awards sa Japan at ang pagiging miyembro nito ng Screen Actors Guild. Magunita na kamakailan lang pinusuan ng fans ang pagdalo ni Liza sa New York Fashion Week for the first time, kung saan na-meet niya ang Japanese singer-actor na si Kento Nakajima na isa rin palang half Filipino. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yua. Maraming salamat, showbiz angel. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. At bago po tayo magtapos, matapos nga na magtono ng gitara ay tuluyan ng susumilip o nasusumilip si Jose Marichan sa ating mga bintana dahil partner. Ang bilis ng panahon, 100 araw na lang po. Ngayong araw Pasko na. Ito po si Yuel Reyes. Nagki-Christmas countdown na pala tayo. Partner, yung gift ko ha. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makapuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.